Kailangan ba talaga natin tong gawin? Nakakatamad kasi. Gawin mo na lang. Gamitin mo kaya kamay mo kaysa bibig. Try mo. Pwede ba? Tumigil na kayong dalawa. Baka mamaya mauwi na naman yun sa away eh. O sigurado naman na magugustuhan niyo yung lilipatan natin. Kaya nga bilisan nyo na kasi nakakaya naman sa Tito Darius ninyo. Okay lang. Pagkatapos natin dito, pupuntahan ko lang si Madam Jacinta para makapagpaalam ako sa kanya. Hindi mo na kailangang magpaalam, Rosel. Hindi nyo na kailangang umalis. Pumapayag na ako na dito pa rin kayo tumira kasama si Darius. Na-misinterpret ko yung kabaitan niyo sa akin dati. Pero kung talagang walang ibig sabihin to, bakit ang bait niyo po sa akin? Kagaya na sinabi ko sa'yo noon, you remind me of someone special and very dear to me. Yung namatay kong asawa. You look like her. Halos kumuha lahat ng angulo niya. Kaya nga nagulat ako nung nakita ko sa pageant. Wala naman ako ibang intention sa'yo. Alam ko naman ang boundaries ko. Lalo na't halos magkasing edad kayo ng anak ko. Kontento na ako maging kaibigan mo. In a sense nga, parang napapalapit ako sa namayapa akong asawa. Ate, kung totoo yung sinasabi mo, malaking tulong to para sa aming pagsisimulang pamilya. Hindi porket pinapatira ka dito, okay na tayo, Darius. Na pinapatawad na kita. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ginagawa ko to para kina Rosel. Dahil hindi na iba sa akin si Rosel. Sila ang inaalala ko at hindi ikaw. Pasalamat ka at nakinig ako sa sinabi ni Tyrone. Bibigyan kita ng pagkakataon. Titignan ko kung totoong nagbago ka na. At magagawa ko lang yon kung nasa poder kita. Siguraduhin mo lang na hindi mo sasaktan si Rosel at ang mga bata, lalo pat wala na akong tiwala sa iyo. Ngayon mo patunayan sa akin na tama lang na binigyan pa kita ng isa pang pagkakataon. Ate, makakaasa ka. Maraming salamat po, Madam.